Magandang araw po at welcome po sa ating October episode ng Wala Kayo sa Lola Ko. At Lolo Ko. This is a talk show by and for our lolos and lolas ng Diocese ng Pasig. And we are your hosts. I am Brother Romeo Ojero II. And I am Lola Sol. Kuya Romeo, Yes po. ngayon po ay buwan ng Oktobre, ang Month of the Rosary. Month of the Holy Rosary. Yes po. Meron ba kayong meron ka bang ibang tradisyon maliban sa Month of the Rosary? Ano Yung po, month of October? ito ay special na buwan para sa akin kasi ito po ay birthday month ng lola ko. Ayan, si Wow. Lola Rosario Rosario. Ferrero. Dahil nga rosary, po. At syempre, dahil malapit din po sa puso ko, yung laging araw-araw na pagdidibusyon sa mahal na ina, no, sa pagdarasal ng Santo Rosario. Kayo po. Ay ako, pag month of October, I see to it that I go to Mass every day. At saka, before saying the Rosary, syempre, basta't ako laging everyday yan, nasa simbahan ako, I attended the Mass. Yun. Pero alam niyo po, Tita Sol, ang October kasi ay saktong buwan din ng piyesta mismo ng isa sa mga parokya natin dito sa Diocese ng Pasig, ang Santo Rosario de Pasig. Wow. Isa po sa pinagmamalaking parokya ng ating diocese at saktong-sakto po dahil ang ating magiging bisita ay mismong parokyano. Yes. Our Lady of the Most Holy Rosary dyan po sa Santo Rosario, Pasig. Balita ko nga, Kuya Romeo, ito ay veterano. Ayan nga. Pag ano ba sinasabi? Pag veterano, Sa media natin, Ayun. media minister. Bukod sa ang alam ko ay isa siyang lector, commentator ng kanilang parokya. Nako, hindi lang po yan. Swak na swak din ito sa ating bisita para sa Month of the Rosary. Kasi isa rin po siya sa patuloy na nagdadasal ng Rosaryo kasama ang ating mga kapwa lectors sa live streaming po araw-araw sa ating Facebook page, sa kanilang Facebook page sa parokya. Oh, wag na nating pahabain. Oo nga. Kasi Baka wala na siyang masabi. wala na siyang masabi. Tama. Oo. Ay, welcome natin ang ating guest po, si Tita Christy Evidente. Hello Yan. po, Tita Christy. May gusto Hello po ba po, kayong Tita batiin Christy. at mag-shoutout muna Ang bilis tayo? namang batian, ang aga. Binabati ko po ang aking mga taga-kaparokya sa Santo Rosario de Pasig sa pangunguna ng aming kura na si Father Roy Rosales. Ayan, ang ganda ng Father boses Roy. si Tita. Oo, pang media talaga. Pero syempre po kayo po ay ilang taon na naglilingkod sa inyong parokya sa Santo Rosario? Nagsimula po akong sumali sa ministry ng 1997. 1997. Tagal na rin. Oo, at lecom na po ba agad yung inyong pinasukang Yun po yung una ministry? kong ministry. Oo, una. So meron pa pong nakapila na iba. Naging bahagi po ako ng aming media ministry. Ayun. Tapos ngayon po ako yung coordinator ng aming Biblical Apostolate. Biblical Apostolate okay naman. po. Ang ganda, at least pagkakatugma, pinapahayag yung salita ng Diyos bilang lektor, ginagamit ang media sa pagpapahayag din ng salita ng Diyos, gamit ang makabagong teknolohiya. At pangatlo, Biblical Apostolate. Yes. Nasa Bible pa rin po, Tita Sol? Yes. Ano po ba yung ginagawa nyo sa Biblical Apostolate po? Nagbibigay po kami ng paklase, yung Basic Bible Seminar 1 and 2. Pero twice a year lang po yun sa aming parokya. At may graduate na ba? Ay, marami na po. Oo. Kasi Biblical Apostolate, di ba dyan po si Father Arlo Yap? Oho, si Father. ang Hindi head na po po siya natin ngayon. ngayon si Father, Sa yung nasa Santo diocese. Tomas de Villanueva. Oho. Si Father, Hala. Oo. Ray Reyes. Ray Reyes. Opo, Father siya Ray po yung head Reyes. natin ng Shout out po sa inyo. And of course, sa mga masisipag po natin miyembro ng Biblical Apostolate. Apostolate Actually, and bago Diocese. lang tong ministry na ito. Dito po sa Pasig. Sa Pasig. Bago. oo. Pero dati po kaming bahagi ng Antipolo, remember? Ang Santo okay Rosario. po, okay Matagal po. na po kami sa sa Santo Rosario. So, ang Biblical Apostolate po ay matagal na. sa diocese po ng Antipolo. Antipolo. Pero sa Pasig, po, bago pa lang. Okay po. Ayan. At kilalanin pa natin ang ating bisita ngayong araw na ito. Kayo po bilang isang lektor, bakit ito po'y napili ninyong ministry? Para kasi pong nung bata pa ako, parang nagugustuhan ko yung nagpapahayag. Although sabi ko baka hindi ko kaya dahil hindi lang naman basta nagbabasa yung nandun. Dahil ang pinakamahirap po sa lector yung formation . Ay, totoo po yun. Yung
pagiging bahagi mo kailangan pinapagaling mo, hinuhong yung talent mo. At yung iyong pamumuhay din, hindi naman po pwede nagpapahayag ka ng salita ng Diyos na hindi maganda yung pamumuhay na. Tama. Oo. Dapat yung pinapahayag mo ay siya rin isinasa buhay mo. No? Walk the talk, ika nga nila. Pero kayo rin po ba ay deboto ng ating mahal na Birhen ng Santo Rosario since kayo po ay nasa Santo Rosario de Pasig? Super. Paano naman po nagsimula inyong kwento ng pagiging deboto ng Santo wala Rosario? pa po ako sa Santo Rosario. Deboto na ako ng Marian devotee na po Yes ako. po. Kasi nag-graduate po ako ng CEU. Doon po kasi medyo ang aming although university siya, medyo Catholic ang aming approach. Kaya doon pa lang po na mold din na ako bilang isang Marian devotee. At CEU po kayo, nabanggit nyo, no? At halos magkakatapat nyo ang Benedictine, ang San mga Beda, San San Beda. Sebastian sa Nagsisimba kabila. po ba kayo doon? Alas 6 ng umaga. Ayun, tignan nyo. Oo, bel mo, no? At siyempre, nandoon din Fanatic talaga siya. Birheng Maria, Oo. ang Montserrat. Opo. Oo. Ate Sol. Ano po ba yung may panahon ho ba na sa panahon ng pagsisilbi nyo, ng inyong paglilingkod, may dumating po ba sa panahon ninyo yung nanlamig kayo sa inyong pagsiserve, sa inyong pananampalataya? Parang wala po sa vocabulary ko ng lalamig. Kasi parang nung mag-decide po ako na ibigay ko yung sarili ko sa paglilingkod, parang giving back lang naman po yun eh. Paying diba? forward. No? Po. Kaya sabi ko, hindi po ako dumating sa buhay ko yung ganong nanlalamig. Okay. Maganda. Pero nag-aalab. Ayun, di ba? Hindi nanlalamig, kundi umalab pa lalo yung paglilingkod. Ano po. Pero alam naman natin, maraming misteryo ng Santo Rosario. Pero kung pipili ka ng isang misteryo na naglalarawan ng iyong buhay, ano po iyon? Parang glorious. Bakit glorious? Kasi after ng lahat ng hirap at sakit, parang dadating yung resurrection. Parang gano'n. Parang mas gusto ko po yung pwede din joyful, pero mas gusto ko yung glorious. Kasi after all the sufferings and merong na hindi lahat nagtatapos sa krus. Opo. Sa Kalbaryo, kundi may muling pagkabuhay. Opo. At nakikita natin yun sa buhay natin bilang mga Katoliko, Ate Sol, na tayo po yung nakikibahagi sa misteryo Pascual ng ating Panginoong Jesucristo. Yes. Kaya hindi natin masasambit na ako lang nahihirapan sa buhay. Di ba yung mga ganun reklamo natin na dahil bakit ako mas lang, lalo Lord? yung hirap niya. Pero sabihin ni Lord sa atin, ako din nakadaan na dyan. Baka ilang beses pa. Hindi po ba? Opo. Kaya napakaganda kasi yung misteryo, hindi lang siya basta misteryo, kundi nakikibahagi tayo doon sa misteryo ng ating Panginoon. Kaya mahalaga pag dinadasal yung Santo Rosario, nakikita natin yung nagninilay tayo sa bahagi din ng buhay natin. Yes. Bahagi din ng misteryo ng Rosario. Was there ever a time in your life na takot po kayo na nagkaroon kayo ng matinding problema tapos ang kinapitan nyo po ang Rosario? Meron po. Kasi yung anak kong nasa Canada, nagkasakit siya. Okay ho. Psoriatic arthritis. Ang psoriasis po kasi, di ba, alam natin Yung sa skin. balat. Opo. Siya hindi po sa bones. Oh my. So, naging swollen ng kanyang mga Binte, sako. kamay. Na hindi po siya nakakilos ng 6 months. Nag-iisa po siya doon. Meron po siyang partner na nagpapasalamat ako dahil kung wala siyang makakatulong. Talagang siya po ang itatayo mo siya papunta ng CR, iupo. So, 6 months po siya hindi bedridden nag-work. po siya. Parang ganun po. Bedridden. Autoimmune disease po kasi yun. Oo, yun na yun. Consider ba autoimmune yun? Okay. Kaya katulad ni Chris Aquino, parang gano'n. Okay. Kaya lang Kamusta na po siya ngayon? Na-survive niya po. Na-survive niya. Very thank you, good. God. Thanks be to God. Pero nung pandemic daw po, ang parokya niyo po ay nagkaroon ng tinatawag nilang dungaw? Hanggang ngayon po. Ano pong kasaysayan ng dungaw na yun? Paano yung nagsimula? Di ba nagkaroon po tayo ng COVID ng February. Tapos nag-lockdown tayo ng March. Ako po, alam ko na ginagawa yun before. Na every time na mayroong pandemic, nilalabas yung birhen. Tapos nakatanaw sa labas. Tapos nagpe-pray. Yes.
Ako, personal, ginawa ko po siya sa garahe namin habang nagdadasal ako. Then, yung aming head ng lector, sabi ko, ate, pwede ba natin gawin na we meet online, Zoom, tapos we pray the rosary at 6 p.m. Lalabas nila lahat ng kanilang mga birhen, nakadungaw. Ay, wow. Ay, sige, maganda yun, sabi niya. Ganda, concept, no? Ginagawa po namin yung Zoom. Nakapatay yung iba, yun lang nagdadasal lang merong boses para hindi maingay. So lahat po kami, may mga altar na nakadungaw sa bintana. Okay. And then, sabi niya, gawin na natin sa page. Kasi para maraming walang work, maraming nasa bahay, mas maraming magpe-pray. Yes. So ginawa po namin yun, nilagay na namin sa SRP page. Ay, para magandang gawin din yan sa parokya, no? Kasi po kami magmo-motorcade this sa nagse-celebrate kami ng aming 10th year anniversary ng Our Mother of Perpetual Help. At meron kaming dawn procession. Maganda ilabas yung mga larawan ng kanilang Birheng Maria, no? Habang dadaan yung mismong imahe. Parang maganda yun. Gandang proyekto po yun. Pero ano po yung siguro pinakamalaking pagbabago sa buhay ninyo nung kayo ay maging deboto na ng Santo Rosario? Well, regarding po dyan sa ginagawa naming dungaw, every 6 p.m. ng gabi, araw-araw, totally na bago po. Kasi kailangan by 6 p.m. nasa bahay ako. Kahit na meron akong lakad, alis ako doon, iwanan ko sila ng 4 para nasa bahay ako. Kasi wala pong gagawa nung magla-live. Yes. May magpipray, pero iba po kasi yung ikaw yung kumukuha ng live. Kasi merong camera na nagla-live, tapos merong nagdadasal. Yung nagdadasal po kasi nasa messenger, maaring nasa ibang lugar. Parang nagmi-meet lang po kami online So, ang nangyayari po noon, halimbawa nasa pamayanan ng Divine Mercy yung aking altar, nasa pamayanan ng San Jose Manggagawa yung isa nagdadasal, nasa pamayanan ng Birhen ng Guadalupe yung isa nagdadasal. Everyday po namin yung ginagawa. So, nagkaroon kayo ng online community. Buti na lang si Tita. Kaya nga, ito yung nakakabilib kay Tita Christy kasi you were able to learn a lot from these things na hindi kayo, alam mo yung mga lola karamihan matuto kasi sa mga, sa atin. o natatakot gamitin yung mga makabagong teknolohiya. Pero kayo po, talagang sinubukan. Dumating din ba ho sa time nyo na parang ayoko nang ituloy itong dungaw? Ayun. Dahil maraming problema. Sinasabi nga po nila, pagka binibiro ako, ano ba? Ngawit na si Mama Mary sa kakadunga. Pero kahit natapos na po yung pandemic, hindi namin itinigil. Kasi nakikita po namin, mas lalo ngayon, na kailangan nating manalangin at ipakita kay Mama Mary, maawa ka, tingnan mong nangyayari sa ating bansa. Yes. Parang, bakit mo ititigil? Hindi naman tayo nawawala ng problema. Gumugrabe ng gumugrabe pa. So, hindi po namin naisip kahit kailan na itigil po ang dungaw. Ayun. Siyempre kayo po veterano na po sa larangan ng media, katulad nung sabi ng introduction. Meron po ba kayong karanasan na habang nagdudunga o naka-live kayo, may mga bloopers na nangyayari? May pusang yung aso, yung napadaang tricycle, mga bloopers yung po. Yung mga maiingay, na-avoid ko po yun kasi sasarado ko lang yung pinto, naka-aircon ako, walang problema. Nangyari po na isang beses, hindi ko masyadong naikabit sa tripod yung aking cellphone na nagla-live. Umigkas. Gumanon. Hindi tumalon po yung yung cellphone. Yung cellphone. Tapos, syempre dali-dali ko siyang kinuha at ibinalik. Makikita mo sa comment kasi nasa for the soul of ganyan. Kasi nagko-comment po sila ano nangyari? Nalaglag si Santo. Iba na yung pinag-usapan. Hindi na po yung Santo Rosario. Diretso na ulit. Diretso na for the soul of ganyan, for the intention of ganyan. Kasi habang nagdadasal po kami, may mga intentions nilang binabanggit. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Tapos isang beses naman po, siguro sa sobrang pagod ko, tapos na mag-pray yung dalawang nagpe-pray, supposed to be, magpasok na ako ng closing song.
Nakatulog ako. Mabuti na lang po. Siguro mga ilang minuto lang nagising ako. Tapos hindi na ako nagpatugtog. Pinindot ko na lang yung end. Yung end ko na yung live. Mas nawala na yung mga tao. Sabi na, ano nangyari doon, sir? Ano nangyari, tita? Bakit nawala? Bakit hindi ka gumagalaw tapos sa kami mag-pray? Kakanta na dapat. Yung mga ganun lang po. So far, naranasan kong mga unavoidable. Unavoidable naman pero talaga. The Part show must po go yan on. ng communication. Opo. Yes, yes, Ate Sara, may tanong po. In connection na po dyan sa ganyang mga bloopers na yan, may mga technical, katulad nga po niya, mga technical difficulties po, no? Meron pa po ba kayong mga na-encounter pa na iba pa na nag-umpisa sa dungaw o kahit hanggang ngayon nangyayari pa rin po? Yung pong connectivity minsan Kalaban natin yan talaga. Yung bigla magka-fluctuate yung ginagamit mong internet. Service provider nyo. Wala kang choice, biglang papasok ka ng data, magde-data ka bigla. Yung mga ganun lang Dapat po. lagi kang handa. Parang si Emal lang yan. Kahit ganyan lang po pero laging ready. Kailangan meron kang Kompleto dalawang yan, abang na data. Para na sa ganun, kung meron kang mag-fluctuate, biglang may mapasok kong iba. Pero ang galing nyo, no? Kasi at your age, napag-aaralan nyo pa yung gano'n. Kaya nyo yun, Tisto. Hindi nga Kasi nga katulad nga kanina, yung cellphone ko nawala ng data, hindi ko alam kung paano gagawin Naalala ko yung lola ko kapag tinatawagan ko po, pag sa messenger, gano'n, pag bibidyo call ko, hindi nakaharap sa kanya yung camera, nakaharap sa sahig Sabi ko, hindi ba alam pindutin? Tuturuan ko ba kung paano gagawin no? Pero aatawa po yung lola ko nung tinuruan namin mag-cellphone. Aba ngayon, buong araw naka-cellphone. Po. Sa marami niyo pong naging inspirasyon, at para po mas maging strong yung faith po nila in comes to praying the rosary online, ano po yung masasabi ninyo na nagiging inspirasyon o daluyan kayo ng Diyos sa pamamagitan po ng pagla-livestream nyo ng online rosary? Sa ngayon po kasi, pinupush ng parokya yung pagiging shrinehood. At isa sa pinakamagandang maibibigay namin ang malalim na pagdidebosyon sa mahal na ina. Totoo. So nakikita po namin na sa pag-encourage sa mga kasama namin online na patuloy na magdasal ng rosaryo araw-araw. Nang makita nila ang pagbabago sa kanilang buhay, mas lumalim ang kanilang pagdidebosyon para sa mahal na ina. So in-encourage po namin sila na patuloy na magdasal ng rosaryo araw-araw. Maganda po yun kasi yung highlight yun, sabi nga nila, ang tunay na deboto ng mahal na ina ay hindi lamang doon sa panlabas, kundi sa pagtulad sa kanya. Opo. At yun yung nakakalimutan ng marami sa atin. Yung pagtulad sa halimbawa ng ating mahal na ina. So, sa devotion nyo po sa pagdarasal po ng Santo Rosario, dumating po ba sa time nyo na meron kayong miracle o maibabahagi sa amin na naging milagro o blessings na dumating po sa inyo? Yun, sa akin po talaga, yung nangyari sa anak ko, pinakamahirap po talaga sa isang ina na alam mong merong sakit ang iyong anak na wala kang magawa. Dahil nandun siya, nandito ako. Yes po. So ang sabi ko po kay Mama Mary, yung hindi ko kayang gawin, ibigay mo. At parang nata ako ng paglilingkod at pagsunod sa iyo hanggang kaya ko. At yun isang milagro para sa isang katulad niya na nasa malayo. Kung dito daw yung nagkasakit, sobrang mahal ang gastos. Tama. Pero doon, kahit na nakalive siya ng 6 months, meron siyang kalahating month na salary, tapos libre ang mga consultation. Yun nga ho ang at saka sarap mga sa ibang bansa procedures. pagdating sa health. So may grasya pa rin sa gitna ng pagsubok. Ate Yes. Christy, Yun Ganda yung ng pangalan ni Ate blessings. Christy. Meron po akong tanong sa inyo. Yung po bang pagro-rosaryo, usually, kahit saan pwede mong gawin, di ba po? Opo. Hindi po ba parang unethical o hindi magandang tingnan na yung halimbawa naglalakad ka, nagwo-walking ka, nag-exercises ka? Oo nga. Nag-walking. Actually, pwede siyang gawin. Kasi po ginagawa ko po yan. Pag nagwo-walking po ako minsan, lalabas ako, lagi kong dala ang rosaryo ko, nagro-rosary po ako. Minsan, tama ba? Opo, tama po ba yung kasi ganon? itong bago lang nating canonize sa santo, yung kasabay ni Beato San Carlo Acutis, si Saint Pierre, no? Isa po ay ang kanyang hobby ay pag-akit sa bundok.
Pero kasama niya po yung mga kaibigan niya. Pero habang umakit sila sa bundok, nagro-rosaryo. sila. So kahit ano pong ginagawa natin, pwede nating dasalin ang rosaryo. Yes. Ay, anyan. Ngayon naman, tayo ay maglalaro naman. Ito, ang ating paboritong laro, ang Once Upon a Time. Ano po? At meron po tayong ipa-flash po sa picture dyan na may at alamin natin yung significance po sa inyo. kwento sa likod ng mga larawan. Ikwento nyo po sa amin. Ayan, ang ganda ng outfit. Ang ganda naman ng pose nyo. Sa mga sa locals. Locals, yes. I love that. Kuha po yan nung yung last year na nagdaos kami ng Novena Masses namin. Ganda ng arrangement ng blue bulaklak. Photogenic ka, tita. Yan po yan. Medyo mahilig lang po talaga ako ng magbihis. Okay lang po yun. Pero yung pong bang imahe na yan po yung original? Opo, yan po. Imahe. Yan po yung pag inilalabas, pag piyesta yung diamond. Ayan po yun. Next picture. Ayun, nawala. Ayun. Yan po yung anak kong nandito kasama ko sa Pilipinas at saka yung aking husband. Lay minister po siya. Ay, wow. Okay galing. po. Na magkasama naglilingkod. Maganda yan na mag-asawa pong naglilingkod. Yes. Next. Ito, kasama pa si Father Albert. Si Father yan po yung mga friends ko. Ayun, mga yan friends. po yung mga kahit hindi ko kasama, kahit hindi nakakasama, hindi po kami Nag-iiwanan. Ayun na may maganda kapag nasa parokya, may nabubuong pagkakaibigan. Si Father Albert po kasi dati naming parochial vicar. Yes, correct okay, po. Totoo. Father Albert, ngayon, sa shout na out. siya? Shout out. Nasa San Antonio. San Antonio Abad. Opo. Meron pa ba? Ang galing niyang magbigay ng talk. Yes. Ito naman. Ano naman pong mga kaibigan ko po yan sa podium. Sa podium. Kahit po kasi ako nasa ganitong estado ng hindi ko naman po hinahayaan na ang buhay ko ay parang sinasabi na dead kid kasi hindi naman po ako manang na na wala nang ginawa kundi magdasal. Correct. Although I go to church every day. You also enjoy life. I enjoy life. Yun naman po maganda. Healthy naman yun. Magandang buhay naman magandang po. buhay. Dapat naman. Pero gusto ko yung mga dami ni tita talagang Tsaka habang local. kaya po natin. Pasyal lang ng pasyal. Pasyal ng pasyal. Kasi mahirap na kung hindi naman tayo makakalakad na sa Tsaka tayo pipilitin, Ano pong mensahe naman ninyo bago po tayo magtapos sa ating mga manonood, tagapagtangkilik na mga lolo't lola rin po natin na naglilingkod sa parokya? Sa mga katulad ko pong naglilingkod sa parokya, nais ko lang po sana kayong hikayatin na samahan kami sa aming pagdadasal ng Santo Rosario every 6 p.m. po sa aming online sa aming parish page. At hinihikayat ko rin po kayo, lalo na ngayon sa darating naming kapistahan. Ayun, ano pong balita? Invited pa kami dyan. Invited. Sa October 7 po ang aming kapistahan. Kasalukuyan po kami nagsasagawa ng dalo pamayanan ng aming yung replica namin pumupunta ang ganda po nun. Sa mga pamayanan sa BEC. At pagkatapos po babalik siya sa amin, magkakaroon kami ng traslasyon at magsisimula kami ng misa novenaryo. Ang ganda. Tapos sa amin pong kapistahan sa October. May maringal po ba kayong pagbibihis September at prosesyon? 28. Opo, traslasyon. Tapos magbibihis siya. Ayun, ang ganda. Ang ganda. At mabuhay po lahat ng mga deboto ng Santo Rosario. Viva la Virgen. Viva la Virgen. Ayan po, maraming salamat Ate Christy. Maraming salamat po, tita. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Hanggang sa uulitin. Salamat po sa pagtugon sa aming panawagan na maging guest po namin kayo. Ayan. Ang next episode po natin ay ang ating Halloween special. Ayun, katakot-takot yata ito. Joke lang po. Joke lang. Kasi nga, Halloween daw eh. Basta tabangan nyo po ang ating pong next episode for November po. Kita-kita kids po tayo sa susunod po. Dito sa Wala kayo sa lolo ko at lola ko. Bye-bye. God bless po.